Jinwoo magsisimula ng pumasok sa Demon Castle upang magpalakas. Sino kaya ang lalaking ito na galing pa sa kabilang dimension at ang mga langgam sa Jeju Island ay nagkaroon na pala ng mutation na tiyak ay delikado para sa mga tao. Kaya naman simulan na natin ang chapter 56 to chapter 57, pero bago natin simulan ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Sa sobrang gulat ni Jinho sa kanyang nakikita ay napatanong ito kay Jinwoo kung ano raw ba ang nangyayari dahil madali lamang natatalo ang mga halimaw na bato ng mga shadow ng ating bida. Wika ni Jinwoo na ito raw ay isa sa kanyang mga skill na sobra pa ding hindi mapaniwalaan ni Jinho, at sagot muli ni Jinwoo na medyo complicated daw kung kanyang ipapaliwanag, pero malaki daw ang maitutulong ng kanyang mga summon dahil pwede itong manghunting at pwede ring mangolekta ng mga magic crystal. Wika ni Jinho na pwede rin daw ba siyang mangolekta ng mga magic crystal sapagkat nararamdaman niya daw na wala na siyang lugar sa mga oras na yon, kung kaya't natuwa naman si Jinwoo sa inaasal ni Jinho at matatapos daw ang kanilang raid bukas ng umaga, habang si Jinho ay naiiyak at natatakot na kasama ang mga shadow sa pangongolekta ng mga magic crystal. At sa sumunod na araw ay natapos na ang pangako ni Jinwoo kay Jinho na i-clear ang 19 na dungeon sa Eastern United States na may A-rank dungeon. Ay hindi makapaniwala si James, isang A-rank hunter, sa kanyang nakikita dahil naubos ang kanyang kasamahan dahil sa isang nilalang. Naisip niya na isa itong human type monster dahil wala silang makita ni isang halimaw sa loob ng dungeon, at hindi niya raw inaasahan na magpapakita ang ganitong klaseng halimaw sa silid ng boss, at napatanong kung gaano daw kalakas ang halimaw na ito dahil hindi siya makapaniwala na ang magic na nilalabas ng monster ay katumbas ng isang A-rank dungeon. Wika ni James ay wag daw lumapit sa kanya ang halimaw, at wika naman ng nilalang na ito na masakit daw ang kanyang tenga at wag daw mag-alala si James dahil hindi naman daw niya pinatay ang mga kasamahan nito. Bakit daw agad siyang inatake nila James dahil hindi naman daw siya isang halimaw sapagat isa raw siyang tao, subalit hindi naman sumasagot si James sa sobrang takot at hindi niya rin maintindihan ang sinasabi ng inaakala niyang halimaw, at doon ay sinabi ng taong ito na isa raw siyang Korean at gusto niya nang umuwi sa kanyang bahay. Sumunod ay humihingi ng sorry si Jinho dahil hindi niya nadala si Jinwoo sa mamahaling restaurant, pero sagot ng bida na medyo nag-aalala raw siya kay Jinho dahil baka daw hindi pumasa sa kanyang panlasa ang pagkain dito sapagat galing ito sa mayamang pamilya. Ano na raw ang plano ni Jinho, tanong ng bida, at ang tama ng alak na kanyang iniinom ay wala na palang bisa dahil sa kanyang skill, at sagot naman ni Jinho na makukuha niya raw ang kanyang lisensya sa oras na maipasa niya na ang exam, at kakausapin niya na raw ang kanyang tatay pagkatapos nun. Na-fulfill na raw ni Jinho ang pangako niya sa ating bida, at sa isip naman ni Jinho na bonus na lamang daw ang 30 billion na kanyang makukuha dahil ang goal naman talaga niya ay makapag-level up, at ngayong nakamit niya na ang kanyang goal ay wala nang dahilan para makipagkita pa kay Jinho. Sa ngayon ay ito na ang status ni Jinwoo kung saan isa na siyang level 61 at hawak niya din ang susi na magbubukas sa pinto patungo sa Demon Castle. Ano na raw ang gagawin ni Jinwoo, tanong naman ni Jinho, at sagot naman ng bida na meron daw siyang pupuntahang lugar at hindi raw siya makokontak ng ilang araw. Kung nakakaabala na raw si Jinho sa bida ay magsabi lamang daw ito dahil hindi raw niya ito iistorbohin pa, at naisip ni Jinwoo na mukhang na-misunderstood na naman siya ni Jinho kung kaya tanong niya dito ay ano raw ba siya para sa kanya, at sagot naman ni Jinho kay Jinwoo na para na daw siyang nakatatandang kapatid higit pa sa tunay niyang kapatid sapagat kahit meron pa siyang kapatid ay hindi naman sila close at wala rin silang masyadong banding. Natuwa naman ang bida sa sagot ni Jinho, at dahil yun daw ang tingin sa kanya ay tuturing niya rin daw si Jinho bilang nakababatang kapatid. Naiyak naman sa sobrang saya si Jinho at sinabi ng bida na lasing na daw itong si Jinho, at habang nakapalupot si Loco ay napansin ng bida ang nangyayari sa TV. Dito ay sinabi ni Baek-kyung na may insidente ngang nangyari sa nakaraang Red Gate Dungeon, ngunit itinatanggi niya na may outside party ang involved dito na ang ibig sabihin ay ayaw niyang ipaalam sa media ang tungkol sa ating bida. Pagkatapos ng interview ay napapamura ang Guildmaster dahil ang tatalas daw ng ilong ng mga reporters, at bigla na lamang tumawag si Min Byung-gyu sa telepono. Bakit daw nakapatay ang cellphone ni Baek-kyung, at sagot naman nito na gusto niyang magtago hanggang sa manahimik ang mga reporters. Wika ni Min Byung na patagong tumawag daw ang Japan sa Korean Hunter Association isang linggo na ang nakakalipas, at pagkatapos niya daw i-check ito ay seryoso raw ang balita higit pa sa kanyang inaasahan. Ano raw ang sinabi ng Japan, tanong ni Baek-kyung, at sagot naman ni Min Byung na humihingi daw ang Japan ng consultation mula sa hunter na may karanasan sa Jeju Island, na kinagulat talaga ni Baek-kyung. 4 na taon na ang nakakalipas nang magbukas ang S-rank gate sa Jeju Island, at pagkatapos daw mabigo ang 3 operasyon na kanilang ginawa ay sinuko na nila ang islang ito, at kahit daw 4 na taon na din ang nakakalipas ay napupuno pa rin daw ito ng mga langgam dahil raw doon ay nakaranas
silang dalawa ni Minbyung ng muntik na kamatayan at yun daw ay isang bangungot na ayaw pa niyang maalala pa. Sa palagay raw ni Minbyung ay nagkaroon ng mutation sa isla pero sagot ni Baekhyun na kahit ganun pa man ay hindi pa rin daw makakaalis sa Jeju Island ang mga langgam na ito. Sagot muli ni Minbyung na kaya na daw umalis sa isla ng mga langgam sa pamamagitan ng paglipad dahil na-discover daw sa dalampasigan ng Japan ng isang langgam na may pakpak kung kaya't nakakatakot daw talaga ang mga halimaw na ito. Sumunod ay handa nang umalis si Jinwoo patungo sa Demon Castle at pangbubuyo ng kanyang kapatid na may idadate daw ba itong babae, ngunit sagot ni Jinwoo na tanging kaibigan lamang daw ang kanyang kasama. Sa harap ng umaapoy na gusali ay naisip ng bida nang matalo niya raw ang Kerberos ay mas mataas daw ng 20 ang level nito, ngunit ngayon daw ay mas mataas na ang level niya ng 3 beses kung ikukumpara dati. Sa pagbukas niya ng pinto ay naramdaman niya na wala man lang halimaw sa hallway at dito na nga nagpakita ang quest window kung saan kailangan niyang kolektahin ng 10,000 kaluluwa ng mga demonyo. Makukuha niya daw ang isa sa mga mamahaling gamit sa shop sa oras na i-clear niya ang quest, ngunit kung malaki daw ang kanyang matatanggap ay tiyak daw na mahirap ang kanyang gagawin. Nagulat si Jinwoo dahil hindi niya akalaing isang field type dungeon ang loob nito at napansin din niyang ginaya ng dungeon ang buong itsura ng Soul sa Korea. Kung kukolekta raw siya ng 10,000 kaluluwa ay tiyak daw na mababa sa 10,000 ang mga demonyo sa Demon Castle. Maaari daw makakuha ng isang soul si Jinwoo sa isang demon pero meron din daw mga demonyo ang nagtataglan ng higit pa sa isang kaluluwa na matatagpuan sa bandang itaas ng palapag. Sapat daw kaya ang isang linggo, tanong ni Jinwoo, at sa paglapag niya ng kanyang bag ay agad itong umatake sa demon at mapapansin nating madali lamang niyang itong hiniwa. Mas madali na daw ngayon kung ikukumpara dati at meron na rin daw ngayong experience indicator kung kaya't ang oras daw ang kalaban niya ngayon. Sumunod ay kausap na ni Jinwoo ang kanyang ama tungkol sa pag-handle ng Eugene Guild at ngayon ay binabasa na nito ang track record sa dungeon na ni-raid ng kanyang anak. Hindi niya raw naisip na mahihirapan daw ang kanyang ama sa pagpili sa pagitan nilang magkapatid at kanyang sinabi na delikado raw kung magi-invite sila ng outsider upang maging guild master. May kailangan daw ma-meet si Jinwoo ngayon at doon ay pumasok ang isang lalaki mula sa pinto at sinabi ng kanyang ama na ang lalaking ito ay survivor sa Red Gate incident na hawak ng White Tiger. Sabihin daw nito kung sino raw ang kanyang kasama noong araw na yon at bilang sagot ng lalaki na meron daw high school hunter na babae at si Mr. Jinwoo na kinagulat ni Jinho. Hindi akalain ni Jinho na naroon ang ating bida sa insidente ng Red Gate at ang pangalan daw ng female hunter na ito ay si Hang Song-yi. Pasalamat daw sila kay Jinwoo dahil sa kanya ay nakaligtas sila sa Red Gate, samantalang si Jinwoo ay na-realize na kung bakit naging close agad si Jinwoo kay Hang Song-yi. Noong una daw ay medyo naguguluhan daw sila sa dalawang Iraq na kanilang kasama habang si Jinho ay naisip na kahit hindi siya makinig ay siya raw ang nakakaalam ng totoong ability ni Jinwoo. Ngayon daw ay hindi lamang siya ang may alam sa sekreto ni Jinwoo, subalit wika ng lalaki na sinabi raw sa kanya ng White Tiger Guild na wag daw i-reveal sa iba ang katauhan ni Jinwoo. Alam naman daw siguro ni Jinho na naghahanap ang kanyang ama ng qualified hunters at nang marinig niya na may third party na involved sa insidente ay agad siyang nagpaimbestiga sa Red Gate, ngunit hindi niya akalain na makikita nito ang pangalan ni Jinwoo sa member list na kanyang anak. Inamin ni Jinho na nakatanggap siya ng tulong mula kay Jinwoo at tanong ng kanyang ama na meron pa raw bang sasabihin si Jinho at sagot naman nito na maaari daw ba siyang maging guild master ng Eugene Guild. Sumang-ayon naman dito ang kanyang ama na kinagulat ni Jinho dahil hindi niya akalaing papayag ito sa paglolo kung kanyang ginawa at sagot ng kanyang ama na kaya daw bang imbitahan ni Jinho na sumali si Jinho sa Eugene Guild. I will try my best, sagot ni Jinho at naisip ng kanyang ama na may dalawa siyang S-Hunter na gustong mapasali sa Eugene Guild at ito nga raw ay si Chahe sa Hunter Guild, pati na din si Minbyung na retired na sa pagiging hunter pagkatapos mabigo sa raid ng Jeju Island. Kung magkakaroon daw ng pang-apat na raid sa Jeju Island dahil sa langgam na nakita sa Japan ay kailangan niyang makuha si Minbyung kung kaya't sino raw ang mauuna sa kanila ng kanyang anak na tiyak daw na masaya ang kanilang gagawin. Sa kasalukuyan ay nasa 309 souls na ang nakukuha ni Jinwoo na talagang malayo-layo pa ito sa kanyang goal, kaya naman samahan niyo akong subaybayan kung paano magpapalakas si Jinwoo sa Demon Castle. So hanggang dito na lamang, goodbye!